Filipino Social Welfare and Development Office o DSWD Field Office 1. Unang-una po sa lahat, Ma'am Annalie, isang mapagpalang magandang araw po sa inyo. Lagi po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bumbuhanay Daugtong. Inyong pagbate sa ating mga listeners and viewers. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig at magandang hapon po sa inyo. Yes. Ma'am Annie, unang-una po sa lahat, kamustahin natin kasi 'di ba sa mga nakalipas po ng mga araw at linggo, nakaranas po tayo ng masamang panahon, mga malalakas na pag-ulan at may mga lugar na nakaranas po ng mga pagbaha dito po sa ating Riyong Uno. Kamusta po yung pamamahagi po natin ng mga food packs dito po sa mga affected po ng mga residente, Ma'am Annie? Yung pong ating natatanggap na report sa ngayon doon sa apektado ng Bagyong Bising at nitong habagat po ay galing lamang sa probinsya ng Ilocos Sur at ng La Union. Mhm. Sa ngayon, nakatanggap po tayo ng report na umaabot sa halos sa 800 na mga pamilya ang apektado na nitong bagyo at saka ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Maliit pa po ito kaya manageable po ang aming pagdi-distribute ng relief goods. Mhm. Sa ngayon po ay lahat po ng request for augmentation o yung tulong ng mga local government units, ah, ang Provincial Government of Ilocos Sur at ang Municipality of Bawang ay nakapagbigay na po tayo ng tulong na umaabot po sa mahigit 700 or kulang-kulang 800 na mga family food packs and non-food items na po. Mhm. Ito ho ay kumakatawan sa mga 91% na po ang nabigyan natin doon sa total noong mga apektadong pamilya. Mhm. Dahil unang-una sa lahat, ang local government unit ay nagbibigay na din po sila ng tulong bago po sila humingi sa atin. Mhm. Ma'am Annie, ano po yung mga composed nitong mga relief goods na ibinibigay po ng DSWD dito po sa mga naapektuhan po nating mga residente? Doon po sa food items namin or family food pack, meron po itong 6 na kilong bigas, tiga-anim po na lata ng meat, canned meat at saka canned fish or yung mga tuna or sardines, depende kung anong available. At saka meron pang mga iba pang pagkain po na laman po noon na ready to eat. Mhm. So ito po to be exact, meron po tayong, I will correct po yung una kong sinabi 'no, Mhm. 6 na kilong bigas, 4 na lata ng corned beef, 4 na lata ng tuna flakes, 2 lata ng sardinas, 5 sachet ng 3-in-1 instant coffee at 5 sachet ng cereal drink. Mhm. So yan po ang komposisyon ng ating family food pack na madalas nating binibigay na augmentation. Samantala, yung binibigay naman po natin na non-food items, iba-iba po ito. Depende po sa pangangailangan. So kung sila ho talaga ay nasiraan ng bahay, binibigyan natin sila ng tinatawag naming family kit. Ito ho ay mga damit, bath towel, underwear at saka t-shirts. Mhm. So mga gano'n po yung laman nun. At meron din po tayong sleeping kit na binibigay na kung saan may laman din naman po itong blankets, Mhm. mga mosquito net at saka unan. Mhm. So may hygiene kit din po tayong binibigay, separate din po ito, na kung saan ito'y mga toiletries at saka panlaba. Mhm. Tapos kung sila naman ay totally damage ang kanilang bahay at talagang wala nang natira, meron din ho tayo pang pangdagdag na kitchen kit na kung saan ay puwedeng gamitin sa kusina, panluto at pagkain. Mhm. Ayan po. Yes po. Ma'am Annie, ayon according po sa Weather Bureau natin, possible na may mga ine-expect pa tayo na mga sama ng panahon na ano na posibleng maranasan dito po sa ating bansa. Gaano po kahanda ang DSWD Region 1 kapag ang pag-uusapan yung stockpile po natin, yung stock po ng supply po ng relief goods na maaari pong maibigay sa mga maaari pang maapektuhang residente kapag nakaranas pa po tayo ng sama ng panahon dito po sa ating Riyong Uno?
tayo po ay handang-handa at tayo din po ay alerto na nakiki-coordinate sa mga local government units Mhm. at ang atin pong mga relief goods, food and non-food items ay nakatalaga na po sa iba't ibang warehouses sa iba't ibang lugar dito po sa Region 1. Meron po kaming dalawang regional warehouse at 15 po na satellite warehouses na nakakalat po ito sa iba-ibang munisipyo ng mga 4 na probinsya. Mhm. So sa ngayon ho ay meron kaming mini-maintain na stockpile na hindi bumababa sa 70,000 na mga packs sa food items at meron din po tayong mahigit 15,000 na mga non-food items para anytime ito po ay maaari ng mabilis na makarating doon sa mga humihingi po na augmentation ng mga local government units. Mhm. At ang atin po na mga central office ay lagi din po silang nakanda para magbigay po ng additional na mga relief goods kapag tayo po ay bumababa na ang ating level ng stockpile. Mhm. Ayan, Ma'am Annie, matanong natin 'no, ano po yung mga, existing mga programs po natin when it comes po ano, sa pagbibigay po ng tulong natin sa mga nasa laylayan po ng lipunan, Ma'am Annie? Opo, marami po tayong iba't ibang tulong kung yan po ay ika-categorize natin. Meron po kaming welfare program at meron din kaming development program. Pero pagdating po sa mga talagang nasa laylayan, yung tinatawag nating mga marginalized and disadvantaged, yung mga nakatira sa mga disadvantaged areas na Mhm. malalayo, unang-una ho sa lahat, ang atin pong 4Ps ay talagang meron na po sa lahat ng munisipyo at barangay dito sa Region 1. Gayon din po, kaagapay ng ating anti-poverty program, ang ating Sustainable Livelihood Program at binibigay po ito sa mga eligible na mga families or households. Meron din po tayong Kalahi Seeds. Ito naman yung nagbibigay ng tulong sa mga local government units at ang komunidad upang sa ganun ay magkaroon ng community demand-driven na development or yung talagang may partisipasyon ang mga taga-komunidad upang ma-address yung kanilang mga kailangan ng mga infrastructures or livelihood sa kanilang lugar. Mhm. So, sa ating naman pong programa para po tayo ay maging laging handa at maihanda naman din natin ang ating mga pamilya na nasa malalayong lugar or yung mga laging naapektuhan ng mga kalamidad. Mhm. Meron naman po tayong disaster resiliency program na sa ngayon ang atin pong flagship program dito sa DSWD ay ang Lawa at Binhi. Ang Lawa at Binhi, ito po ay climate resilient project na inilunsad po natin sa pangunguna po ng ating Secretary Rex Gatchalian. Ang Lawa ay inaayos po niya yung paglalagyan ng tubig upang sa ganun kahit mag-iba man ang panahon, halimbawa ngayon na tag-ulan, mag-iipon ng tubig ang isang komunidad, tapos pagkawala ng ulan, may natitira pa rin silang reservoir o yung panggagalingan ng tubig para merong magamit na patubig sa kanilang mga halaman. Yung binhi naman po, ito naman po yung tuturuan sila kung papaano po ang magtanim ng iba't ibang gulay at ang ina-address po naman natin dito ay ang food insecurity. Mhm. So, ang hangarin po natin sa Lawa at Binhi ay mabigyan po sila ng karunungan at kahandaan upang magpalit man ang panahon ay lagi po silang merong pagkukuhanan ng tubig at pagkain. Aha. Ma'am Annie, may nagtatanong dito, papaano naman daw po sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan po ng sama ng panahon, especially sa mga mangingisda na hindi makapalaot, meron daw po bang programa, na puwedeng maibigay po ang DSWD, ma'am? Kami po ay umaagapay po sa mga local government units Mhm. na may mga
nire-report po na affected na mga mangingisda at mga magsasaka. Pero ang amin pong maibibigay lamang ay kung ano po yung available sa amin na relief augmentation at karamihan po dito ay yung kung mag-request ang LGU para sa kanila ng mga family food packs din po para makatulong sa kanila ng mga 1 o 2 araw. Ayan. Ma'am Annie, siguro baka meron po kayong mga nais pong ipaabot sa ating mga listeners and viewers. Go ahead po, Ma'am Annie. Yes po ma'am, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng paunlak po sa amin para kami po ay makapagbahagi ng mga balita sa inyo na kung saan ay makapagbigay tayo ng totoo sa mga tagapakinig. So ang amin lang pong paalala sa lahat, lalo na ngayon na panahon ng mga bagyo at iba't ibang mga kalamidad, tayo po ay makinig lagi sa announcement ng local government unit, lalong-lalo na sa barangay, at sumunod po sa mga abiso tungkol po sa mga paglikas kung kinakailangan at mga kailangang safety na instructions na kailangan nyo pong sundin upang maiwasan po ang sakuna sa panahon ho ng mga bagyo. Ganun din po para kayo po ay makakuha ng updated, mga totoong impormasyon at tamang impormasyon. Patuloy lamang po na subaybayan, i-like ang aming Facebook page, ang DSWD Field Office 1 Facebook page po. I-like nyo po yan upang sa ganun po, doon po ninyo i-like at i-follow para makita nyo po doon kung ano yung mga totoo at talagang tamang impormasyon galing po sa amin. Yan po ay paraan para makaiwas naman po tayo doon sa mga nag-i-scam, nagbibigay ng hindi tamang impormasyon sa mga kababayan po natin. Yan. Ma'am Annie, maraming salamat. Ingat and God bless po. Maraming salamat din po. God bless din.